Hello guys and welcome na naman sa ating new video. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is differences of hubs, switch, and routers. Okay, so mag-start tayo sa hub. So what is a hub? Ano nga ba siya? It works as a layer 1 device. So kung nasa layer 1 device siya, it's a physical layer, 'di ba? Yung last na video na in-upload ko rin is about OSI model. Doon in-explain ko yung mga different layers ng OSI. So, ngayon, si hub is nasa layer 1 device or sa physical layer. Next, ang responsibility ni hub is to connect a network of personal computers together so they can be joined through a central hub or a LAN or a local area network. So, connected lahat ng computers dito sa hub para maging isa silang network or a local area network. The speed transmission is 10 Mbps only. Ang transmission mode niya is half duplex. Ang ibig sabihin ng half duplex is nakaka-receive siya ng data and nakaka-send siya ng data pero hindi niya pwedeng gawin at the same time. So, example nito is parang yung walkie-talkie, 'di ba? Sa walkie-talkie, kaya nating magsalita once, salita muna tayo, then yung receiving is pagtapos na tayo magsalita, saka lang niya marireceive yung sinasabi mo. Saka niya pwedeng i-play. Tapos, pag siya naman yung nagsasalita, hindi mo siya pwedeng pakinggan. Pero pag tapos na siya magsalita, pwede mo na siyang pakinggan ulit. So, hindi siya pwede at the same time. Unlike yung telephone natin ngayon na nagsasalita ako at pwede rin ako makinig sa'yo at the same time, di ba? Parang ganun na example. Non-intelligent device. So, tingnan natin bakit siya non-intelligent device. So, how a hub works. So, ganito mag-work ang isang hub. So, pag, kunyari, tingnan nyo tong letter PCA. So, nag-send si PCA ng, nag-send si PCA ng data for PC B lang supposed to be. Pero sinesend niya sa lahat. And, parang, ito yung mga disadvantage niya, no? Waste of bandwidth. Kasi, ang gusto niya lang kausapin is si PCB, pero sinesend niya pa rin yung data sa lahat. Basta sa hub, lahat ng connected sa network makaka-receive ng data. At, pag si PCB naman nag-send, tignan nyo PCB nag-send, sinend niya rin, kahit yung reply niya lang is for A, sinend niya rin kay CND. So, waste bandwidth talaga siya. Next, yun nga, yung in-explain ko, half duplex siya, hindi pa siya pwedeng sabay. Katulad nitong example, di ba? One at a time lang. Send, tapos receive, tapos saka lang siya magsasend. So, parang hindi siya pwedeng sabay na send and receive. Okay? Half duplex. So, next, switch naman tayo. What is a switch? The switch works in the layer 2 device. So, sa data link layer siya. Okay? So, ang agenda ni switch, same lang din with a hub. To connect a network of personal computers together. Next is, yung speed transmission niya is kaya niya ng minimum of 10 to 1 Gbps. So, wala naman na sigurong nagte-10 Mbps dito, 'di ba? So, lahat na tayo, it's either 100 or 1 Gbps. So, pag nakita kayo ng switch, usually nakalagay dyan Nakalagay dyan kung ilang Mbps yung kaya nila. Pero kapag ang nakita nyo is gigabit switch, understood na yon na 1 Gbps yung kaya nilang speed. Okay? Transmission mode is, though kaya niya ang half duplex, of course, mas kaya niya ang full duplex. It means, kaya niyang mag-send at mag-receive ng data at the same time. So, it doesn't matter kung send or receive, kaya niyang gawin both. So, parang kung paano nag-work ang telepono. Kung paano tayo mag-usap sa telepono, diba? Minsan,
nagsasalita tayo tapos naririnig din natin yung kausap natin. Okay? So, full duplex siya. So, kaya niya rin yung half, pero of course, mas gagawin niya yung full duplex. So, it's an intelligent device, of course. Diba? So, tingnan natin kung paano siya nag-work. How switch works. So, since intelligent nga siya, pag nag-send si PC1 ng data, papunta sa specific computer na gusto niyang sendan, doon lang siya magsisend. Hindi niya na i-broadcast sa lahat ng computers na nasa network. So, paano niya ginagawa yon? Dahil pag yung mga computers na yan connected dito kay switch, ang ginagawa ni switch is nag-create siya ng isang table kung saan ini-store niya lahat ng MAC address ng device. So, sa PC1, huwag nyo munang pansinin yung VLAN kasi medyo advanced na to pagdating sa networking VLAN. So, usually, ang kinukuha niya dyan is yung kung sa port 1, kung ano yung MAC address ni device, tapos, alam ko may IP address pa yan tapos kung anong type, kung dynamic or static, okay? So, next, so yun, diba? Si switch mas intelligent siya kasi alam niya na yung ginagawa niya. Kilala niya lahat ng devices by MAC address. So, kilala niya kung kanino lang dapat i-send at i-receive yung data. So, ang advantages, does not waste bandwidth. So, dito, hindi tayo nag-waste ng bandwidth. Uses full duplex, katulad ng sinabi ko kanina, full duplex na siya. Kaya niya mag-send and receive ng data at the same time. And another thing is yung improved security. Hindi ko lang nalagay. Improved security kasi instead na mag-send siya, mag-broadcast siya sa lahat, sa specific PC niya nga lang isa-send at walang makaka-receive na ibang PC yung kung ano man yung sinend ni PC1. So, security yun. Security feature. Next, yung last is yung router. Works as a layer 3 device. So, sa network layer siya nagfo-fall. Okay? Na-explain ko sa OSI model video ko kung bakit nasa network layer si router. So, next, ang definition niya, it's a doorway for your internal network to the outside world. So, sa mga bahay natin, tsaka sa opisina, meron tayong router na pag sa bahay, ito yung Wi-Fi na tapos router pa siya. Yung binibigay ni ISP, yan. Yan yung router. Para makalabas yung data natin sa internet. Speed transmission is 10 Mbps to 1 Gbps. Transmission mode is also full duplex. So, it's an intelligent device. So, wala akong animation pero this is a sample diagram on how a router works. So, yung PC or yung laptop nakakonect sa switch, tapos yung switch nakakonect sa router. So, dito na siya lalabas sa internet. Okay? So, ito nga yung doorway to the outside world. Minsan, pag sa bahay ka lang naman, di mo na kailangan ng switch. Kasi, naka-wifi ka naman na. So, minsan, itong laptop, diretso na kagad dito. Kasi, may mga ports din sa likod si router na pwede rin siyang maging switch. Pero, limited lang. Mga 4, ganun. 4, 6, ganyan. Max. Pero hindi siya pwedeng sa mga enterprise or sa mga office, hindi pwede. Kailangan meron tayong switch sa loob. Kasi mas maraming ports, mas maraming PC na makakonect. Okay? So, yun yung difference ng tatlo, si hub, switch, tsaka sa router. Sana marami kayong natutunan or may natutunan kayo ngayon. So, next video ulit, guys. Okay? So, paki-share and subscribe na lang po. Sana makaabot tayo ng 1K. Okay? Thank you. Bye-bye.